Ready na po ba kayo doon sa impeachment trial, Congresswoman? I believe that the prosecution team is ready, no? Weekly, meron kaming meeting. Patalunin ho muna natin siya sa susunod na eleksyon bago ho natin tanongin ang ali na yan kung anong ginagawang Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Kakagaling lang ho natin doon sa live nitong si Sir E.B. Hugalbo. Tayo na nga nakakwentuhan ho natin itong si Madam Pamela ng third floor, itong si Ma'am Eat Abroad at itong si Sir E.B. Hugalbo. Subscribe ho kayo sa kanya. Grabe, nakaka-enjoy lang ho dati pinapanood lang ho natin, binabasa lang ho natin yung mga post nila. Pina-follow lang ho natin yung mga social media pages nila. Pero ngayon, nakakasama na ho natin sila sa live. Sobrang nag-enjoy ho tayo. Maraming salamat sa pag-imbita na umakyat dyan sa live na yan itong si Sir E.B. Hugalbo. Maraming salamat, Sir E.B. Subscribe ho kayo. Yun na nga, wala na hong intro. Ika nga, diretso na ho tayo sa interview nitong si Luistro. Eto na ho mga kababayan. Ano na naman ho bang mga kabalbalan ang sasabihin nitong ali na to? Eto, pakinggan ho natin. Interview niya ho ito sa teleradyo. Ito na nga ho ba sinasabi natin? Itong mga magiging ang tawag dito magiging kasapi ng prosecution panel diyan sa impeachment trial na talagang kating-kating na ho sila eh. Kulang na, ubos na ba pondo? Ubos na ba yung 150 million na ayudang ipinamigay para doon sa pumirma? Siyempre, kung kasali ka sa panel, mas malaki ang bigayan diyan. Kaya talagang atat na hong mag-umpisa yan, kada appearance ho nila dyan, yung mga walang yung nasa panel na yan, malamang sa malamang, kung 150 million na di umanong ayuda yung pinamimigay para sa mga pumirma, kayo na hong bahalang mag-compute kung magkano ang pinamimigay nila dyan sa pagharap nila dyan sa impeachment trial. At dito rin mga kababayan, kukontrahin ho natin lahat ng kabalbalan na pinagsasabi ng mga kandidato nitong si Marcos Jr. dyan sa kanilang press con. Maya't maya naman meron ng press con itong mga alyansa ng mga mambubudol na to. Eto na ho. Ito lang naman ito lang naman talaga confidential fund yung Mary Grace Piatos. Mamaya, kalma. Ito na, game. Names like Pia, Piatos Lim, and dito Renan. Villamine, marami pa palang lumutang? Nako, That is madaming correct, lumutan. Alvin, no? Names like Pia, Piatos Pia. Lim, Nako. and Renan Piatos. Mukhang family members ng Piatoses, no? Hindi. Kung napakinggan nyo ho yung mga nasa intelligence community, yung mga nasa intelligence gathering, pagka naririnig ho nila na lumalabas itong mga ganitong klaseng impormasyon sa mainstream media at social media, nalulungkot ho. Nalulungkot ho sila kasi pinipilit ho nilang alamin yung mga bagay na hindi naman dapat ilabas sa publiko. Kasi yung mga yan, kung mga asset yan ng pamahalaan o ng opisina ng pangalawang Pangulo o noong siya pa ang sekretary ng Department of Education, hindi ho dapat lumabas sa publiko yung mga pangalan na yan. Hindi naman ho kasi hindi naman mga totoong pangalan ng tao, mga alias nila yan. Kumbaga yan yung ika nga nila, kung niyari tayo, pangalan natin, Bitoy o kung ano pa man pangalan natin, magtatago tayo sa pangalang PH Update. Parang ganun ho yan. Kaya pagka pinatawag mo si PH Update, kung hindi mo alam na pangalan ko pala Bitoy, hindi mo ako maipapatawag. Diba? Hindi mo alam kung ano pa talaga pangalan ng tao na yan. Ngayon, pinagkakaguluhan nila yung Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, o kung ano ang pangalan ng mga nasa na yan. Nasa, tawag dito, acknowledgement receipt, o yung, basta resibo yan pinagpipilitan ho nila yung naratibo na yan. Para saan? Para ma-pressure ang Senado na pag-usapan na yung talakay na yung impeachment. Pinapasagot pa nga yung magkabilang kampo. Sa totoo lang gumagalaw ho ang Senado kung nandiyan sa impeachment na yan. Kaya hindi ho natin malaman, nasa articles of impeachment na yung mga pinag-uusapan na yan, na ipasa na sa Senado,
inaayos na ng pamunuan ng Senado yung rules, naghahanda na sila para sa napipintong impeachment trial. Hindi natin malaman kung bakit pa yung tipong kailangan pang SSN sa social media. Yung mga detalye na yan. And we also have one Xiaomi Sige na, 8 bahala. na this is actually sounding like the 2018 cellphone brand, no? I wish to add also, Alvin, no, that based on PSA's verification, OVP to ha, OVP Confidential Apo. Fund, out of 1,992 names of recipients, around 670 lang yung may possibility for matching with the PSA records, no? So, it only shows that around 1,300, the highest possibility is fictitious names din ito. Opo. So anong implication noon if indeed these names are fictitious? Well, it only shows that there is a clear case of falsification of document, no? Making it appear that somebody received certain Ang bibibuho nila yung tipong ang bibibuho nila diyan sa 150 million, pero yung bilyong-bilyong pinagsisingit nila diyan sa kulang-kulang na Bicam report, wapakelso sila, wala silang pakialam. Pero dito sa 150 million, di natin sabagay, alam naman pala talaga natin na gusto nila ma-impeach itong si VP Sara para hindi na makapalag sa 2025 2028 midterm election. amount of money when in fact this personality is fictitious. So the question is, meron ba talaga silang pinagbigyan na recipient? And if Opo. there is so, sino yan? Why does the document do not reflect the Opo. identity of these recipients, no? If the recipients are fictitious, it only shows that they falsified the acknowledgement receipts and the other supporting documents of the confidential fund of the OVP. Hindi Pero ba what we're pwede- talking about here is OVP, ha? Pero hindi ba pwedeng alias lang? Kasi confidential, the word itself, confidential fund. Hindi ba pwedeng ang depensa ng office ng Vice President, ni Vice President Sara, hindi confidential agent yan, hindi pwedeng pangalanan yan. Kasi Malalagay sa alanganin. Alam mo kasi, Alvin, if you will be making a review of all our investigations in the Blue Ribbon, the Good Government Committee, no, there was never an occasion that they claimed that they deliberately used a fictitious name. That is one. Second, if they will be using a fictitious name, I understand that in the joint circular, dapat meron pa ring logbook disclosing the real identity of these fictitious names. And third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? Anong purpose of asking for all these documents if at all, fictitious rin lang naman pala at mga Apo. fake names ang gagamitin, di ba? Apo. Meron tayong mga requirements sa joint circular, ilagay sa sealed envelope, ilagay sa vault. So, ano ba to? Hindi. Ang pinag-uusapan dito, intelligence gathering yan. Alam ng mga nasa intelligence community, anong lalagay sa vault, sealed envelope. Kahit sila, kahit wala, kahit hindi confidential ang pinaggamitan, bawal ho yan. Kukunin mo totoong pangalan, ilalagay mo sa envelope. Tingnan yung mga tao na binigyan ng pera na yan, di pinatawag nyo na, pinagkukontempt nyo na. Ito talagang bakulaw na to. Hindi natin malaman kung saan nanggagaling ang kanyang mga lohika pag nagpapaliwanag siya. Porket fictitious, kukunin na pangalan, isisingit na kagad sa ganon? Walang hiya talaga to. Are we doing this for what? To protect the real identity of the people when in fact the identities which are being used are faked already. My point is, anin mo yung circular which mandates the use of sealed envelopes and vaults, even the very first place, fake names and identities naman pala ang Opo. gagamitin, no? So if you will be reading, Doris, the intention of the joint circular, no way that you will deduce na allowed ang fake names. So we maintain a strong position na talagang real identities ang hinihingi ng joint circular in auditing or in utilizing the confidential fund and in any other funds of the government.
government. But in this case, to be particular, the OVP Confidential Fund. Opo. Ma'am, agree ka ba pag sinabi kong maliwanag na lisensya ito na makapagnakaw kasi walang accountability? Ikaw naman, Doris Bregonia, oo. Talaga namang, mukha kang mukha kang wag na lang, baka... Somehow, yes, Doris. Somehow, yes, no? Kasi from the very start nung tinatanong natin si Tamora, si Attorney Tamora, if you remember her, she's, I believe, one of the officials in ICFAO, no? Intelligence and Confidential Fund, no? ICFAO Auditing Office, something like that. Sabi ko, vine-verify nyo ba yung mga pangalan na nandun sa acknowledgement receipts? No. No. The answer is no. Ang ginagamit lang nila is checklist. May certification ba? May acknowledgement receipt ba? What if the names which are being declared in the certification and in the acknowledgement receipts are fake names? What will happen? From the very admission of Attorney Tamora, they do not verify beyond what is written in the documents. Checklist lang. So, what can we see from the checklist? O nakita mo may acknowledgement receipt but you were not able to find out kung yung tao bang nandun sa acknowledgement receipts ay totoong tao o hindi. Opo. Pero hindi ho ba sa ibang ahensya na mayroong confidential funds din at namimigay din ng mga ganyan sa mga agents nila, ganun lang din ang requisite? Yes, I believe so, pero... hindi natin bubuksan yon. Yan ang problema sa iyo, Bakulaw. Kung naniniwala ka pala na dun sa ibang mga mga ibang opisyal ng pamahalaan na tumatanggap ng confidential fund, ganyan din pala kalakaran. Bakit opisina lang ni BP Sara pinag-piestahan, pinag-uusapan? Di ba? Yun ba, hindi ba natin dapat buksan yung mga yan? Yun na nga ang argumento nitong si Kong Dante, di ba? Yan ang argumento ng mga abogado. Kung palang pag-uusapan natin yung confidential fund na yan, dapat lahat ng tumatanggap, pasadaan natin isa-isa. Kalkalin natin, buksan natin yung mga envelope, yung mga sealed envelope ng mga ng mga opisyal na tumatanggap ng confidential fund. At alamin din natin. Baka meron pang dyan, mga Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos, di ba? Para magkaalaman na ito talagang si Luis Tro, oo. Ito kasi, Alvin, kaya naging subject matter siya investigation. In the first place, nagkaroon siya ng notice of disallowance. No? So, it caught the attention of the Congress during the budget briefing. And if you remember, wala pa ito sa inquiry, wala pa ito sa Blue Ribbon. Nasa budget briefing pa lang, we discovered the notice of disallowance. We wanted a clarification, an explanation from the DepEd and the OVP. And nobody wished to explain kung ano itong mga irregularities na nakita natin sa notice of disallowance. As a matter of fact, hindi lang natin ito nakita sa confidential fund. We also saw this in the regular funds of both the OVP and the DepEd. Kung Hindi ba tayo nababahala na yung ibang mga ahensya ng pamahalaan na tumatanggap ng confidential intelligence fund ginagawa din yung mga ganyang klaseng bagay? Di ho ba kayo nakakatulog ba ho ba kayo pagkagabi? Dahil ang dating sa amin parang mga talaga kayo, mga crusader kayo Yung tipong talagang makikipagbalagbagan kayo para, di ba, para habulin yung mga nagsasamantala dyan sa confidential fund na yan ang problema ho dito, bakit si Vice President Sara Duterte lang ho? Di ba? Bakit siya lang? Hindi yang si Bangag, hindi yang mga mayor na tumatanggap ng confidential and intelligence fund. Di ba? Yung mga mayor, meron din ho sila. Yung mga nasa military, kalkalin na rin natin para once and for all. Talagang wala nang gustong tumanggap, ng confidential and intelligence fund at wala na ring tatanggap na individual, wala na magbibigay ng impormasyon sa pamahalaan na kung saan yung mga pondong pagkukuhanan galing dyan sa mga budget na yan. Ano mangyayari sa ating bansa? Naku, talagang kung nakikita nyo kung bumababa ng ipinagbabawal na gamot, hindi lang naman kasi mga terrorist activity yung inaano niyan kumbaga binabantayan national security, nandiyan yung illegal droga, di ba, yung insurgency, nandiyan ho lahat yan Kaya pagka wala nang gustong magbenta ng impormasyon sa pamahalaan, ano hong mangyayari doon sa mga issue na yun? Lalong lalala.
dahil sa kagagawan nitong mga bakulaw na kagaya nitong si Luistro. Explain lang sana ng maayos during the budget briefing at naging satisfactory yung explanation. Baka hindi na ito humantong sa inquiry. Pero tayo pong natay saksi, Wala kang bola. I honestly believe, and with all due respect, the Vice President refused to participate fully in the budget briefing, during which occasions questions about the notice of disallowance are being asked to these two offices, Alvin, no? Okay. Hindi po nila tinake advantage yung pagkakataon na maipaliwanag yung irregularities na nakita na ng COA. Hindi naman kasi tanga si VP Sara na pupunta siya dyan, tapos pagtatatanungin nyo siya ng mga walang kwentang tanong, yung mga leading question na papunta lamang doon sa naratibo nila na gusto nilang takbuhan yung hearing na yan. Hindi naman tanga si VP. Alam niya naman na yung mga tanong na itatanong nyo, kung itatanong sa parehas na korte o ika nga itatanong nila sa korte, hindi ho pwede. Kaya diyan sa impeachment trial na yan, talagang may chance itong si VP Sara na yung madepensahan ang kanya sarili. Okay na yun. Kung hindi ko yung tipong gusto pang pintahan nitong si VP Sara, hindi nga siya nagpaliwanag dyan sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Kung ako sa kanya, dapat hindi. Magpaliwanag siya, hindi siya magpaliwanag, pupunta tayo dyan sa impeachment trial. Kaya mas maigi ng nagmukha na lang kayong tanga dyan sa mga hearing na yan, at dyan tayo sa impeachment court, mag-uusap-usap. Both from the OVP and the DepEd. And that led us to conducting an inquiry in aid of legislation dito na nga po sa Blue Ribbon Committee, otherwise known as Committee on Good Government, kung saan nakita pa natin po yung mas malalim na problema about the utilization of confidential fund. Kung may 5 minutes pa tayo maiwan, hingi lang kami ng update. Ready na po ba kayo? Kasi isa din pa ito sa magiging prosecutors po. Ready na po ba kayo doon sa impeachment trial, Congresswoman? I believe Hindi, bago yung tanong na yan, sir, bago natin tanongin kung ready na tong si Bakulaw, ang tamang tanong dito, kumusta naman hong pangangampanya nyo sa mga constituent nyo? Ano ho bang tayo nyo sa mga survey dyan sa lugar nyo? Yun muna. Kasi balita ko, mahina daw yung ali na yun eh. Kumbaga talagang yung kalaban niya dyan sa lugar nila, malayo ho ang agwat. Ngayon, kung itong si Jinky Luistro, inaakala niya na isa siya magiging mapapasama siya sa prosecution panel, papanalunin ho muna natin siya sa susunod na eleksyon bago ho natin tanongin ang ali na yan kung anong ginagawang preparasyon, handa na ba siya na magtanong-tanong dyan sa pera ho yan, mga kababayan, pera. that the prosecution team is ready, no? Weekly, meron kaming meeting, deliberation, preparation Yan ni Luistro, no? about the Grabe. articles of impeachment that we will be presenting to the impeachment court once the impeachment trial commences, no? So ano po nakatoka? Ang prosecution team. Anong nakatoka sa inyo na? Napag-usapan na ba? Saan ang focus ng Jervil, Luistro? We have informal discussions already, but I have expressed my intention to delve on the second article of impeachment, that is the confidential fund of the OVP. Yun na nga, Yun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin itong mga kabalbalan nitong si Luistro. Pag-uusapan na nga sa Senado, mag-i-impeachment na nga, nagbibida-bida pa. Dito tayo sa mga kabalbalan ng mga kandidato nitong si Marcos Jr., sagutin lang ho natin ng mabilisan. And revitalize the Bicol River Basin Project. Does the Alianza support the project? Mga Bicolano, kung ano man hong marinig nyo dito sa mga kandidato na to. Wala ho kayong pwedeng paniwalaan. Dahil lahat ho nang nakikita nyo na yan sa inyong harapan, di ho tayo kasali dyan at si VP Sara at yung mga kandidato natin. Yung mga nasa alyansa ng mga mambubudol, wala ho katotohanan yan. Wala ho kayong mapapaniwalaan. Ni isang salita na lalabas sa bibig ng mga tao na yan, pambubudol ho yan. Yan ho sinisigurado natin. Tuloy. And what can the people of Bicolanja expect on this matter? Thank you. Yes, Senator Irwin. Definitely.
si Pangulo ay nangako dyan, definitely we will support. Ang problem mo kasi sa atin, minsan, lalo na sa gobyerno, lalo na sa mga government agencies Pakinggan natin natin. kung anong problema nitong Ito ang problema. balita ko yung disqualification case, binasura ng Comelec. Nakalusot ka, Brad, ha? Pambira talaga. Ito nakakatawa ho dito. Kung sa commission on appointment, hindi ho siya nakalusot dahil sa kanyang mga nakalipas, dahil sa kanyang, ano nga ba naging dahilan nyo doon? Nagsilbi siya bilang sundalo ng Amerika, di ba? O, tapos maya-maya, lumabas yung meron kang pasaporte ng Amerika. Sylvester, ano apelido nito? Kalimutan natin. Papalya tayo, pagkatapos yung naglabasan yan, pero ang naging hatol ng Comelec sa disqualification case, absuelto ka, Brad. Makakatakbo ka. Pero ang problema, mananalo ka ba? Anong problema natin dyan? Mananalo ka ba? Isa sa mga hindi pumirma. Teka lang ho, mga kababayan. Teka lang ho, Gusto ko lang pasadahan. Sundutan ko lang na mabilisan itong si Nanay Leni Robredo. Naku, ito. Ito. Bilisan lang ho natin. Ito. Si Leni Robredo, meron ho siyang hanas, meron ho siyang banat. Ito, pakinggan ho natin kung ano yung mga punto de vista niya. Nagsalita ho siya dito sa Iloilo. Yung suportang binigay nyo sa... Teka. Para kay Kiko at Bam, ito, naku, di pwede yan. Di ho pwede yan, ha? Na binigyan ng yang si Mabilog, presidential clemency. Kaya alam nyo kung bakit binigyan siya ng ganon. Para ho yan sa alyansa ng mga mambubudol. Kaya para sa mga taga Iloilo, bahala ho kayo dyan. Pagka binoto nyo yan, naku, yariya ang binigyan ng presidential clemency na yan. Yung suportang binigay nyo sa amin ni Senator Kiko nung 2022, hindi yun dahil sa amin ni Senator Kiko. Kasi kung dahil lang yun sa amin ni Senator Kiko, wala na sana kayo ngayon. May kasabihan sa politika, kawawa talaga ang mga natatalo kasi nakakalimutan. Pero nakalimutan nyo ba kami? At alam nyo kung bakit hindi nyo kami nakalimutan? Dahil hindi lang naman kami ang ipinaglaban nyo. Ang pinaglalaban nyo noong 2022 ang ating bayan. Kaya yung sakripisyong binigay nyo, kahit siguro na broken-hearted kayo, sino ba dito yung broken-hearted? Sino dito yung umiyak? O, di ba? Kahit broken-hearted kayo, kahit umiyak kayo, wala kayong kadala-dala. Andito pa din kayo. Bakit ba hindi kayo nadadala? Dahil ang pinaglalaban natin hindi naman tao. Yan na sinasabi natin. Naririnig nyo ba yan? Para doon sa mga nasa Malacanang, yan ang binigyan nyo ng buhay. Yan, kasi ganito mas gugustuhin makalaban nitong mga bangag sa Malacanang, itong mga pinklawan at dilawan, kaysa sa mga Duterte. Kaya nagtulong-tulong itong mga paksyon na to para siraan si BP, wasakin ng mga Duterte. Kasi alam nila, pagka nagka-showdown, itong tatlo na to, naglaban-laban, hindi ho sila makakapalag sa mga Duterte. Kaya ngayon, pagtutulong-tulungan nila yung malakas para bandang huli, sila maglalaban. Ang problema nito, baka masalato itong mga bangag na to. Baka mangyari nito, makabalik ang mga dilawan. Nako, kawawa siyang bayan ng Pilipino pag nagkataon. Sa tingin niyo ba mayroong pagbabago kung sakaling maupo ang mga dilawan, mga pinklawan na yan? Wala na yung dilaw Wala na yung mga Aquino, wala na yan Tapos na sila, ang bagong branding nila, mga pink. Pink. Ang pinaglalaban natin, yung kinabukasan ng mga Pilipino. Ang pinaglalaban natin, ang minamahal nating bayan ng Pilipinas.
Kaya kahit durog na durog, kahit ang daming luhang ibinuhos, basta para sa bayan, laban ng laban. Di ba? Pag bayan ang pinaglalaban, hindi tayo napapagod. At yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakaisa pa din. Nako, wala to, madam. Manahimik ka dyan. Walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo. Gusto kitang pakinggan Gusto kong malaman kung ano yung mga bagong sasabihin nitong si Leni Robredo. Matagal-tagal ho kayo nagpahinga, madam, Matagal-tagal ho namin kayong di nakita sa limelight. Bigla ho kayong lumitaw ngayon. Tapos yan lang sasabihin nyo. Manahimik. Problema may funding, lahat kompleto. Ang tanong dyan, nakakarating ba yung pondo? Na ilalagay ba sa tama ang pondo? That is the question. And we're kind of tired of hearing na hindi nakakarating, kung saan-saan pupunta. And I assure you, these candidates right here in front of you, katabi ko si Senator Ping Lacson, Senator Soto, Mayor Abby Binay, I think we can do something on the 20th Congress. Yung mga reklamo ng tao na yan, we hear it Kahit saan kami pumunta, pondo, issue about corruption, etc., etc. It's kind of tiring. Masasabi ko na lamang siguro, we will look into all these issues. Yung issue na yan, the President is already addressing. So, susuportahan ho ng grupo namin yan, ng alyansa, yung proyekto. Pangalawa, may mga napapansin ko ho, when I was the DSWD Secretary, binaha ho dati dito ngayon, nagtatanong yung iba, mabaybiyayaan ba yung lugar na yan, Idilawan yan, Pinklawan ng Bicol. I don't look at that way. Teka lang, meron pa bang Dilawan at Pinklawan ngayon? Baka mabatukan ka ni Leni dyan. Nagtutulong-tulong nga kayo para wasakin ng mga Duterte. Ng Dilawan, Pinklawan. Magkakasama kayo, hoy! So talaga, wala ka na naman sa focus. Focus ka nga! Kasi pag titingnan mo yung kulay ng isang lugar o ng politiko na nakakaupo doon, kawawa ang tao. Kung kalaban yung politiko na yun, kalaban ng namumuno o yung namumuno sa lugar na yung kalaban ng gobyerno, kawawa ang tao. That's why siguro, starting from now, the government hindi na dapat tignan yung kulay na nagpapatakbo doon sa tao na lang. It's not all brown, di po ba? Kaya minsan may mga lugar na hindi po nabibiyayaan ng pondo because yung nakaupo, ibang iniisip. Hindi natin kaalyado yan. Tsaka na yan, dito muna sa kaalyado. We don't like that. And No, we don't like that. Tinatangan nyo na naman kami. Kayo nga gumagawa nun. Yaang mga sinasabi mo na yan yung practice nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung ginagawa nila. Walang kulay ng politika, basta Pilipino, matutulungan ka. Pero ngayon, yung mga taong nakakatanggap ng ayuda at hindi nakakatanggap ng ayuda, sila ang nagpapatotoo na pagka ikaw, hindi ka nabigyan ng ayuda. Pagka ikaw, hindi ka kaalyado ni congressman o ni mayor o nitong kung sino pa man Poncio Pilatong malapit dito kay Tamba, hindi ka mabibigyan ng ayuda. Tigilan niyo ho kami dyan. Huwag niyo kami lokohin na pagkain kakulay. Sino ba nga kingpin ngayon dyan sa yan sa Bicol? Di ba si Ako Bicol Party List? Kayo naman, oo. Di ba yan ang pangal to? Yang si Zaldico, di ba? Ano pa bang dilaw-dilaw yung yang Bicol? Wala naman dilaw-dilaw ngayon diyan. Kasama niyo yung mga dilaw. Binubuhay niyo yung mga dilaw para kayo maglaban-laban. Pinagtutulungan niyo yung mga Duterte. Mas okay nga naman kalaban yung mga walang utak itong mga na to. Kaya sabi siguro nitong si Bangag versus walang utak, sigurado yan ang matinding showdown. Ayaw ho nila doon sa mga marunong mag-isip, mahuhusay na leader kagaya ng mga Duterte. Kasi pagka nagkaroon ho talaga ng debate pa lang, lalamunin ho sila ng buhay nitong si VP Sara. Panigurado ho yan. Panigurado. I don't like that. Pag nakaupo ho kami, we will make sure lahat po yan kikaalyado kakahindi. Dapat mabigyan ng pondo dahil yung pondo na yan pa hindi para sa opisyal na yon, kundi para sa mga tao. Maraming salamat po. Nako. Thank you, Senator. Yes, Senator Alvarez. Bulan please. na naman.
Langya Ako po talaga yung to. secretary ng DILG. Meron po tinatawag na Regional Development Council. Ito po yung representation of all local officials on the ground. And they formulate whatever infrastructure should be. If I'm not mistaken, one of the priorities here is that Bicol River Basin. Mas alam po ng local ang solusyon sa problema natin. At alam din ng presidente ito dahil siya dati naging gobernador po. Kaya kami po ay susuporta rito. No? By all means, ang problema rito ay flooding at ito'y nung huli, ito yung experience ng Bicol and this is one of the best solutions na pwede pong gawin. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Yes, Senator Payne, please. Alam mo, pag nakakarinig kami ng river, ang unang pumapasok, tapos rehabilitation, unang papasok, lalo ako unang papasok sa isip ko, dredging. Dandang bilyong piso na ang pumasok o ipinondo para sa dredging. Ano nangyari? Hindi lang dito sa Bicol, kundi sa ibang areas. Kaya ito yung aming pagsusumikapan, yung oversight function ng Senado, ng Congress. Teka. Yung mga nagnakaw doon sa bilyon-bilyon kada araw, di natin pag-uusapan. Oversight function tayo kaagad. Pagka nanalo kayo, ano na yon? Free pass na yon para doon sa mga nagnakaw dito sa mga nakalipas na taon. Araw-araw, 1 bilyon dyan sa mga flood control projects na yan. Ganun na lang ho, ganyan. Ganun na lang, Ping Lacson. Kala ko pa, sabi ko, kala ko, Ping Lacson, bibira na eh. Kala ko, climax na eh. Babawi pala bandang huli eh. Pag-aaralan natin, oversight function tayo. Wala tayong pananagutin, ganon. So pagka magkakaroon ng mga pagnanakaw ulit diyan sa flood control na yan, ang gagawin lang check ulit natin yung oversight function, ganon. Anak ng tokwa, oversight function. Baka yung mga nasa oversight function, mabigyan din sila ng parte doon sa 1 billion kada araw na winawaldas para diyan sa mga flood control na yan. Sistema ho ang problema. Hindi ho yung mga proyekto, hindi. Sistema. Yung sistema ho natin sa brown bulok. Talagang dinesign ho siya para makapagnakaw yung mga walang niyang buhaya sa politika. Na kung saan, pag naglagak tayo ng pondo sa isang proyekto, sisiguraduhin natin na talaga ma-implement. Ang problema, dredging nai-implement. Kaso nakukurakot. Yung mga substandard yung ilinalagay. Nakita nyo yung sa tulay, substandard. Yung mga wala pang baha, gumuguho na yung ilinalagay nilang mga simento dyan sa mga ilog, sa mga sapa. Substandard. Nai-implement. Kaso nauuna yung pagnanakaw. Naku, ang dami pala natin pag-uusapan dito sa video na to ng mga mambubulo. For example, alam naman natin ang nangyayari, sa napakahabang ilog o kaya maraming segments ng ilog, minsan isang backhoe lang yung ginagamit at kukunan ng video, 1 oras na magkakalkal, pag nakunan ng video, lilipat sa kabilang lugar, kakalkal na naman ng 1 oras o 30 minutos, lilipat na naman, so sayang yung pera. Teka, 1 minuto na naman. Ibig sabihin, hindi naman ho talaga nakakalkal. Pang photo ops lang. O yung pondo na ipinakita sa larawan na ginawa nila yung trabaho, saan mapupunta? Yan ang problema sa'yo, Lacson eh. Yan ang problema sa'yo eh. Sa tingin ko, nasa utak mo niyan bago ka matulog yung New Senate Building. Yung oversight function. Ginastosan nyo ng ganong kalaki. Bilyon-bilyon. Yung bagong bahay ng Senado, seryoso, mga walang hiya kayo. Dami nagugutom, tapos ngayon babanatan mo kami na oversight function, implementation. Ang problema, korupsyon. Buisit ka, imbis na hindi ayaw ko kasing diretsahin kasi natatakot. Nasa alyansa ka na mambubudol. Bakit hindi nyo mabanggit yung 1 billion kada araw? Bakit hindi nyo punahin na dapat may pananagutin kung sakaling mangyari ulit yung nangyari nung nakalipas na taon dyan sa Bicol? Bakit? Kasi natatakot ka. Kaya nga noong bago kami umalis sa Senate noong sa 19th Congress, pinagbawal namin yung dredging. Wag na tayo maglagak ng pondo sa dredging kung hindi rin lang maiaayos yung implementation. So, it is always a problem of implementation. Yung pondo hindi lacking kasi na-realize natin, mismo Pangulong Marcos nagpunta rito, na-realize yung problema. But, pag nalagyan na naman ng 100 bilyong pondo ang isang proyekto para sa rehabilitation ng isang ilog. Alaman ang problema, kaso may tama siya nun. Pagkababa ng tama niya, nakalimutan niya na yung problema.
100% pagka dumating yung panahon ng mga bagyo-bagyo, naku, sa June, naku po, yan na nga ba sinasabi natin. Oh, ihanda nyo na ho yung mga payong. Ihanda nyo na ho yung mga dapat ihanda. Sigurado, yung mga lumubog nung nakalipas na taon, lulubog din ho ngayong taon na to. Ha? Maghanda ho kayo. Naku, yun ang sigurado. Maraming lulubog. Sa mga bagyong dadaan dito sa taon na to. Doblehin nyo ho yung nangyaring aberya nung nakalipas na taon. Dahil wala pa ho silang, hindi pa nila na-address yung root cause ng pagbabaha dyan sa mga binahang lugar nung nakalipas na taon. Ano ba? Proyekto? Hindi. Oh, kulang sa proyekto? Daming proyekto eh. Oh, magagaling na inhinyero? Hindi. Ang root cause ng mga palpak na flood control, yung korupsyon. Oh. Hindi nyo mabanggit. Anong oversight? Ano ba magagawa nyo kung nag-photo option yung backhoe na yan? Ano ba magagawa nyo kung dapat 10 simento ilagay dyan sa halo, ilinagay lang kalahat, may magagawa yung oversight nyo? Babantayan nyo, i-oversight nyo yung mga construction worker? Titingnan nyo yung specification? Hindi. Corruption ang problema. Patawan na mabigat na kaparusahan para sa mga kurakot sa pamahalaan. Yung mga mungkahin ng ating mga kandidato. Babaan ng threshold sa plunder. 'Di ba? 1,000 na lang, plunder ka na, tigok ka na. Tingnan natin kung hindi na lang yung talagang gustong maglingkod ang tatakbo sa politika. Sigurado, wala na magnanakaw. 'Di ba? Yung tipong mga 100,000, plunder ka na. Nakananto ka. Sa tindahan magnakaw ka. Sa 7-Eleven manguha ka. Kulong ka kagad. Pero itong mga to, hintayin pa natin magka 50 million bago sila makulong. Ang dapat bantayan talaga kung paano implement. Meron nga ako alam, Island Province, hindi sa Bicol. No? 50 proyekto, iisang backhoe. Ang isang proyekto, 50 million. Imagine kung 50, that's 2.5 billion pesos. Magkano na lang puhunan kung yung backhoe, 30 minutos siya tapos lagi naka-parade dress, kumbaga sa militar. Aandar lang yon pagka merong darating na inspektor ng COA o kaya para kunan ng video. Tapon ang pera. So ako, personally, yan talaga yung lagi kong binabantayan. Yung kaban ng bayan, dapat Buisit ka, kaban. bantayan. Hindi pwedeng pikit-pikit lang tayo o i-tolerate natin yung mga ibang kasamahan natin na naliligaw ng landas na para sa get rich quick scheme, sasalbayin yung pondo ng gobyerno. Kasi yung pondo ng gobyerno, yun ay pondo ng bayan, kaban ng bayan yan. So yun lang. Sino sumasalbahe? Duterte administration? Appointed ni Duterte? Tigilan mo nga ako, Lacson. Bakit nagpaparinig ka? Kinukuha mo na rin yung pwesto nitong si Mangga? Nako, ikaw talaga, Lacson, oo. Walang ganon. Wala na yung mga inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat dyan bago na. Kung merong nananalbahe sa kaban ng sambayanan, sabihin mo sa amin. Baka may bumilib sa'yo dito sa PH Update, bigla ka nilang isama sa kanilang mga senatorial candidate. Di natin alam, di ba? Ganon lang naman ho yan. Pero kung papaandaran mo kami na sinasalbahe, nandito ako para bantayan, ganito, ganyan. Loko-loko. Huwag ganon. Bulahan na naman yan. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Bukas na lang natin ituloy itong mga kabalbalan na ito nitong si Ping Lacson. Wala na naman tayong napala sa mga sinasabi nitong mga nasa alyansa na to. Again, vote straight, Team Suka, ha? Yung nuwebing inendorso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Suportahan ho natin ng solido itong mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho kayo maliligaw, nandyan na numero, ilista nyo na ho. O kung gusto nyo naman, habang pinapanood nyo ho ako para hindi ho kayo madistract, panoorin nyo na lang ho yung mga kandidato natin nagpapapalit-palit. Hanggang ngayon ba naman, di nyo pa rin kabisado mga numero? 34, Lambino. PRRD, number 2. Ito naman si Atty. Vic Rodriguez, number 56 ho yan. Di ba, napakadali lang hong tandaan. O tapos itong si Congressman Dante Marcoleta, number ho yan, ay itong si Pastor Kibuli, number 53. Tapos number 30, teka lang ha, number 38, yung si Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin na Pilipinas. Maraming salamat. Shout out sa third floor dito kay
Ma'am It Abroad, dito kay Sir E.B. Hugalbot. Sobrang nag-enjoy ho tayo sa ating naging kwentuhan doon sa bahay nitong si Sir E.B. Ano lang yung tipong napakadaling talakayin ng mga issue pagka mga ganun yung mga kakwentuhan mo. Walang tipong, wala lang yung, basta ano lang, light lang yung mood. Tipong makulit lang yan si Sir E.B. Pikon naman yan si Ma'am Pamela. Pero mabait yan mga yan. Mabait yan si Madam Pamela. Solid. Ano ho yan? Malaki din ho pasalamat natin dyan sa Ali na yan. No? Marami tayong nakilala dito sa space na ginagalawan natin na to dahil sa kanya. Marami siyang tinuro sa atin yung mga do's and don'ts dito sa space na ginagalawan natin. Kasi kahit matagal na ho tayo, siya veterano. Matagal na tayo, pero siya mas matagal siya, ika ka. Marami siyang tinuro sa atin yung mga dapat at hindi dapat gawin, ika nga. Yung tipong, basta marami tayong natutunan dyan sa Ali na yan. Na sa pang-araw-araw nating buhay, talagang tinatanong muna natin sarili natin, tama ba kaya ito? Diba? Mga ganun, hindi mapapatanong kayo. Diba? Ganyan ho si Madam Pamela. Magaling yan. Si Sir Marlon, mahuhusay ho sila, mahuhusay. Tsaka pagka nagbigay sila ng, kunyari, payo o kung ano man yan, talagang mapapaisip ka. Kasi experience, ika nga. Yung experience nila, doon sa mga nakalipas na ginawa nila sa mga buhay-buhay nila, binabahagi ho nila sa atin. Kaya dami natin natututunan. So, guys, mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. Suportahan ho natin lahat ng mga vloggers. Hindi lang ho yung mga nabanggit natin, pati mga hindi natin nabanggit. Basta tama ang sinasabi ng mga yan, suportahan ho natin. Dami nga akong vlogger na mga nanood doon sa video natin kay Sir Rivian. Dami pumasyal, si Buster nandoon. Dami mong nakasarap lang mga kakwentuhan. Maraming salamat po mga kababayan.